Pag-usapan po natin ngayon, 7 step for Christian maturity. 7 step of Christian maturity. Yan. 7 baitang, 7 steps of Christian maturity. Okay? So again, our key text, for we walk by faith and not by sight. Let us move forward by faith. Again, as a Christian, we have to always move forward. Pag sinabi mong forward, dapat merong growth. Dapat merong improvement. Nobody's perfect. Tama po yon. But we have to improve. Ako mismo as a pastor, in regards to me as a preacher, lagi kong inaano yan. Siguro nakikita nung mga nandirito pag inaabutan nila ako dito ng Monday or ng ibang araw, nakikita nila ako, pinapanood ko yung preaching sa live. Kaya kasi I try to see kung ano pa yung pwede kong i-improve. Ganun ang ginagawa ko, pinakikinggan ko yung sarili ko eh. So I try to see ano pa ba yung pwede kong gawin, ano pa ba yung pwede kong i-improve. No? Kasi sa oras na makontento ka na sa ganito, makontento ka na sa ganyan, although maganda yung output, hindi po ba? Pero alam mo yon, yung kapag hindi na tayo nagnais ng improvement, mag-start na yung downfall natin eh. So ako personally ganon, as a father also, as a pastor, as a preacher, as a teacher, as a husband, yan, as the administrator of the church, we always seek for improvement, forward. We must always go forward by faith. And as we serve God, ang sabi nga nung isang awitin, no turning back. No turning back. Dapat mas maigi tayo kaysa kahapon, laging ganon. No, a little bit better than yesterday. Dapat ganon tayo palagi. Kaya wag natin, alam mo yung kapag narating mo na, kaya nga sabi ni Apostle Paul, hindi ko iniisip na narating ko na, pero itong isang bagay ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ako yung mga bagay sa kahapon, tapos inaabot ko yung mga bagay na kinabukasan. Yun ang sabi niya, I press toward the mark of the high calling of God in Christ Jesus. You always to have move forward, improve, better. Ganun dapat tayo bilang isang mananampalataya sa lahat ng aspect ng buhay natin. Kaya minsan, siyempre, pagka leader ka, minsan, i-call out mo yung mga di ba? Ano nangyayari sa natin, microphone natin, laging may problema. Minsan, ginano natin kasi we want improvement. Okay? Natin, nire-request natin, mga song leader natin, galingan natin, mga preachers natin, mga MC natin. And hindi naman tayo napapahiya kasi Sunday after Sunday, nakikita natin yung improvement doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. And I think that's a good thing, di ba? That's a good thing that we always have to move forward. Okay? Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, pasensya ka na, ganito lang yung preaching, yung devotion na naihanda ko. Okay lang yan, bro. Basta next time, i-goal natin na mas mag-better tayo, mas umokay tayo. Ayan, praise the Lord naman. Nung nakaraan, ang preaching ni brother ganito, 10 minutes. Nung sumunod, 19 minutes na. Biruin mo yon. Diba? Kasi palaging may improvement. Okay? And of course, in our Christian life, dapat palagi ring may improvement. Iwasan natin na, alam mo yon, yung sinasabi nila na tumatanda ka pa urong. Huwag ganon. Pag mananampalataya, kinakailangan laging forward. So allow me to share a couple of points or 7 steps for Christian maturity. Number 1, very basic, salvation. Salvation, that is the starting point. Okay, salvation. Okay, in Christian race, it doesn't make sense that you run the race, tapos in the first place, you are not registered. Okay, ibig sabihin, it doesn't make sense na naglilingkod ka na, nagsosong leading ka na, nagsusol winning ka na, nagko-choir ka na, tapos hindi pala nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sayang. 'Di ba? Para kang tumakbo sa karera, pero hindi ka pala nakalista yung pangalan mo. Sayang. Kaya nga ang sabi sa Matthew chapter 7, sabi ng mga tao, Lord, hindi ba nangaral kami sa pamamagitan ng inyong pangalan? Hindi ba nagpalayas kami ng demonyo? Hindi ba gumawa kami ng himala? Anong sagot ni Jesus Christ? Hindi ko kayo kilala, kayong mga manggagawa ng kasamaan. O bakit? Kasi naglingkod, hindi pala register. Naglingkod, hindi pala ligtas. So, kaya dito sa church natin, napapansin niya ng mga umaten sa atin, yung mga bagong bisita natin, yan sila, Brother Yuan, papansin nila sa church natin, lagi salvation. Tapos, nakikita kasi nila, umaaten sila ng ibang mga Bible study. Sa ibang mga Bible study, more on emotion, something like that, more on
alam mo yon, to blessing, success. Okay din naman yun, biblical din naman yun eh. Pero ang nakalagay kasi sa Bible, what does profit a man if he gain this whole world and loses his own soul? Ano pa kinabang ng tao? Makamtan niyang sanlibutan kahit nasa iyo lahat ng success. Wala naman yung kaligtasan, bali wala din. Kahit anong dugtong ng pangalan mo dyan, PhD, ED, attorney, etc. Kung hindi ka naman ligtas, bali wala. Lahat yan ay panggatong lamang. Kahit anong ganda mo, kahit anong gwapo mo katulad ko, pag di ka ligtas, sayang, tataas na ng bangko, no? Kahit hindi ka ligtas, hindi ka saved, sayang. Okay, so the first step is salvation. Salvation, salvation, salvation. Hindi tayo magsasawa every preaching. Laging may salvation. Palagi, si Kristo ang kinakailangan mo upang may ikaw ay maligtas. Kahit na mapantig na yung tenga natin, kaka-salvation na yan, hindi tayo magsasawa kasi yan ang napaka-importante sa lahat. No, yun nga ang danger actually ng mga lumaki sa mga churches, no, yung mga bata natin. Ako mismo lumaki ako sa church. Yun ang danger kasi marami ka nang alam na doktrina, mayabang ka na, alam mo na yung doctrine of Trinity, election, kaya mo nang kaya mo nang mag-apologetics, na kaya mo nang ipaliwanag yung Arminianism at Calvinism ng hindi ba? Yung mga kaya mo nang ipaliwanag yung mga hypostatic union, kenosis, and etc. Minsan, akala natin dahil alam natin, ligtas ako kasi matalino ako sa doktrina. Hindi. Importante ang salvation. Importante ang kaligtasan. Kasi without that, lahat ng meron tayo, lahat ng yan ay baliwala. Yes, lahat ng yan ay vain. Walang saysay. Walang kwenta. Are you saved? Amen. Praise the Lord. Okay, praise the Lord for our salvation. And your salvation is not the end. No, that is not the end point. Hindi yun yung finish line. No, kaya nga yung iba, galit na galit, ang mga Baptist nagtuturo, hindi mo na daw kinakailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Tama naman yun eh. Kaya lang kasi mali yung perspective. Ang akala nila ang salvation, yun yung finish line. Hindi, ang salvation ay starting point. Starting point ang salvation. Hindi pa naman tapos ang buhay mo kapag ikaw ay naligtas eh. Hindi ba? Yan ay bagong simula, no, mga minamahal. Sabi po ng Bible, if any man be in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, you are now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bagong karera, bagong nilalang, bago lahat. Bagong pangalan sa langit, bagong pagkakakilanlan. Lahat ay bago. Salvation is our starting point. Okay? Sa mga visitor natin, salvation is our starting point. That is not the end goal. That is the new beginning. After salvation, dapat natin maunawaan. So, yun yung first step, ha? Huwag kang lumakbay na gano'n, ha? Okay? Kasi sabi, first step, baka hakbangan mo yung salvation. Hindi, dapat salvation talaga muna. Kahit church membership, dapat salvation muna. Hindi ba? Bago baptism, salvation muna. Bago service, salvation muna. Okay? Pangalawa, na dapat matutunan ng isang Kristiyano, especially kung ikaw ay saved na, dapat pangalawang bagay na matutunan natin ay ang Scripture. Scripture, banal na kasulatan. 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, correction and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay, so Scripture. Bakit mahalaga ang Scripture? Kasi paano mo malalaman ang tama at mali without the Bible? Conscience is good. Okay naman yan. That is our built-in compass. Kaya lang, hindi lahat ng konsensya tama. Bakit? May mga maiitim ang budhi. Okay? May mga ganun talaga. May mga makakapal ang budhi. Na kahit mali, hindi siya nakakaramdam ng sakit. Bakit? Ang kapal na eh. Hindi ba? Alam na niyang mali. Hindi ba, imbis na humingi ng tawad, pangangatawanan pa. Pambihira. Kakaiba na ngayon eh. Minsan napapanood ko, kung sino pa yung mali, sila pa matapang eh. Pambihira, di ba yung mga nagka-counterflow? Yung mga nagka-counterflow na sasakyan, pag sitahin mo, sila pa tama eh. Sila pa galit eh. Hindi ba? Kasi the conscience of man, it is not always right. Although nakakatulong yan, kasi pag alam mo talagang mali, alam mo. Pero kulang ang konsensya.
kulang ang gabay ng ating mga magulang, kulang ang gabay ng eskwelahan. Para malaman natin ang tama at mali, yung tamang batayan ng ating pananampalataya, dapat ay Word of God. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos. No? I can tell somebody, ako mismo mga kapatid, I can tell you if what you are doing is right and wrong. Not because of my own perspective, no? But because this is really what the Bible says. No, minsan nga nasasabihan na ako na bakit perpekto ka ba? Wala man ako sinabing perpekto ako eh. Ang sinasabi ko, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. No, ngayon, regardless na perfect ako o hindi ako perfect, it is irrelevant sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Pag mali o tama, tama o mali yan ayon sa salita ng Diyos. Ako sa kapatid, simple lang ang buhay para sa akin. Simple lang ang mentality ko eh. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na mali, mali. No, kapag sinabi niya na tama, tama. Hindi natin gagawing mali yung tama at tama yung mali tapos pasisikot-sikutin man natin, gagamit tayo ng iba't ibang mga terminologies, gagamit tayo ng iba't ibang mga palusot. Diba? Ang mga bata, dati nga may nakausap ako lagi niya sinasabi sa akin, alam mo Kuya Ronald, may talent ako, yan yung talent ko. Ang galing ko mga twiran eh. Sabi gano'n, kasi kahit mali ako, nagiging tama. Kasi daw pag nangangatwiran siya sa magulang niya, nagiging tama daw. Hindi ko lang masabi. Actually, pinagpapasensyahan ka lang ng magulang mo. Diba? Ganun tayo minsan, kahit mali na. Hindi ba? Kasi magaling nga tayong mga twiran. Pero dapat, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat yun ang susundin natin. Hindi ka lalago sa pananampalataya kung ang basehan ng iyong gawi ay sarili mong pananaw. Hindi yon. No, kinakailangan yung consistency sa salita ng Diyos. Hindi ka lalago kung palaging merong excuses. Ganito naman kasi yan, lahat naman ginagawa yan. Bakit si ganito, bakit si ganyan? Sa mga ganun kasi ng mga kapatid, for example, may nakita ka na isang kapatid, ang ginagawa niya hindi maganda o hindi tama yung ginagawa niya. Huwag mong idahilan na pwede mo ring gawin yon kasi ginagawa ng iba. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Masamang halimbawa na nga yun eh. Diba? Tutularan mo pa. Ang tularan natin yung magandang halimbawa. 'Di ba? Huwag mo sabihin, hindi, ganito naman kasi si ganyan. Ganito naman kasi si ganito. Bakit si ganito? Pwede. Bakit si ganito? Ganyan. Kapatid, kapag alam mo sa salita ng Diyos na mali iyon, huwag mong tularan. No? Ano ba sabi ng Bible? Let no man despise thy youth. But what? What will happen? But be thou an example. To what? To the believers. O kahit kabataan ka, kung ginagawa ng mga matatanda ay salungat sa salita ng Diyos, kahit kabataan ka, pwede kang kakuhaan ng magandang halimbawa. Bakit? Kasi alam mo yung tama sa salita ng Diyos eh. 'Di ba? Number 2 ay scriptures. Okay? O, number 3. Number 3, service, paglilingkod. Number 3 ay service, paglilingkod. Lagi natin tandaan that you are saved to serve. You are saved to serve. Kaya ka naligtas upang ikaw ay maglingkod. Paano kung maglilingkod? Lahat tayo binigyan ng Diyos ng iba't ibang gifts, iba't ibang mga kakayahan. Lahat tayo. Hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat binigyan ng gifts para sa pastoral ministry. Hindi lahat binigyan ng gifts para umawit. Hindi lahat binigyan ng gifts sa iba't ibang mga bagay. Iba-iba tayo pero hindi tayo magkakalaban. No, kaya tayo iba-iba para tayo mag-complement sa isa't isa. Yun eh, 'di ba? Yun kaya magkakaiba yan eh. Hindi naman pwedeng sa isang katawan lahat ay mata. Pangit naman no, mukha kang pinya. Lalakad kang pinya. 'Di ba? O kaya lahat kamay. Mukha kang octopus. Hindi naman pwedeng ganon. Lahat tayo ay may iba't ibang kakayahan na ibinigay ng Diyos, hindi para magmalakihan sa isa't isa, kundi para paglingkuran ang bawat isa. Okay? At paglingkuran ng Diyos sa konteksto ng church ministry. Lagi mong tandaan no, mga kapatid, if you are a believer, it is not the will of God for you. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mananampalataya tapos wala kang local church. Hindi kalooban ng Diyos yun. Kasi may dahilan ang Panginoong Hesukristo kung bakit niya itinatag ang eklesiya o iglesia. Ngayon, naglilingkod tayo sa konteksto ng local church, no, mga kapatid. Ang sabi nga ng Bible, to the church, yung glory daw ng Diyos ay sa church. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon eh. No, na ang mga mananampalataya, paglingkuran natin ng Panginoon in the context of church
ministry. Okay? So service, maglingkod tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapamiyembro sa local body of Jesus sa isang certain place. Ganun po yon. Service. Kung mananampalataya ka, hindi ka looban ng Diyos na, alam mo yun, paano-ano ka lang, hindi, sa bahay na lang ako magsisimba, hindi rin naman nawawala ang kaligtasan. Maling ano yun, no? Ano yun, maling mentality yun, bulok na mentality yun. No? Sa bahay na lang ako mananalangin, sa bahay na lang din ako, doon na lang ako hindi, hindi kalooban ng Panginoon yun. Kaya nga sabi ng Bible, forsake not the assembling of ourselves as the manner of some. Pag pinag-aralan mo yun sa Hebrews chapter 10, verse number 25, okay? Karugtong nun, no, mga kapatid, yung kasalanang sinasadya. Yung if we sin willfully, sa Hebrews chapter 10, yun ang ng context nun eh. So yung kasalanang sinasadya doon, yung isa sa kasalanang sinasadya ay yung talagang pagliban sa pananambahan natin sa ating Panginoon. So mabigat na yun sa Diyos. Kaya nga sabi, forsake not the assembling of ourselves, wag nating pagbayaan ang pagtitipon as the manner of some. Sa Tagalog, wag mong pabayaan ang pagtitipon di tulad ng iba dyan. Yun na sabi. Wag mong pabayaan ang pagtitipon as the matter of some is, because we see the day approaching, dahil malapit nang dumating ang araw ng Panginoon. Service, maglingkod tayo, service. Paano po tayo maglilingkod? Did you know, your very first service sa ating Panginoon is your availability. No, that is the greatest ability here on earth, and that is to be available. Kasi if you are available, there is always a chance. There is always an opportunity to be used by God. Right? But if you are not available, kahit gaano ka kagaling magluto, kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit anong ganda ng patotoo mo, kahit anong ganda ng boses mo, if you are not available, paano ka gagamitin ng Diyos? Di ba? So your very presence sa ating church, no? Your very presence is actually a ministry already. Yung presence natin dito sa ating iglesia. That's the number one eh. Huwag nating kalilimutan yon. Huwag natin, hindi naman ako napapansin. Hindi naman ako natatawag. Hindi naman ako hindi, yung mismong presence natin, ministry natin, itrato natin na ministry, yung mismong attendance natin. Kasi if you are here, the pastor is being encouraged. Alam niyo ba, kapag nandirito kayo, parang iniisip ko, parang tama yung ginagawa ko O pag may mga members tayo. Pero pag wala na akong member, wala siguro akong tamang ginawa. Puro kalokohan siguro pinaggagawa ko dahil iniiwan ako ng mga tao. Na parang nakaka-discourage, di ba? Pero if you are here, the pastor is being encouraged. And also sa mga kapatiran, you are being an encouragement to everybody. Right? So service, maglingkod tayo sa Panginoon. And as long as we are available, later on, nire-reveal ng Panginoon kung saan tayo inilalagay. Hindi ba? May ability ka pala na ganito, may gift ka pala na ganyan. Hindi naman malalaman ni pastor yan kung hindi ka available. Hindi malalaman yan naman nag-a-assign natin sa atin kung hindi tayo available. So make sure that you are always available. Okay? Service, no, mga kapatid. Next, that is number 3. Number 1, salvation. Number 2, scripture. Number 3 ay service. Number 4, separation. Separation. Romans chapter 12, verse number 2. No? Verse number 1. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. That is verse number 2. Okay? Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Let us glorify God in our body, for ye are bought with a price. Okay? When you say separation, hindi ibig sabihin nun, huwag ka nang tatabi sa unbeliever. Hindi ako pwedeng tumabi sa'yo. Bakit? Unbeliever ka. Hindi yun. Hindi ganon. Hindi ka na sumasakay ng jeep. Bakit? Sabi kasi ni pastor, huwag daw akong tumabi. Separated daw. Hindi iyon. Ibig sabihin lang no, ng separation, no, mga minamahal, alam mo yung tama at mali. At yung mali, hindi natin ginagawa. Yung tama, yun ang ginagawa natin. Yun ang separation. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka natatabi, hindi ka na makikipag-usap. Hindi yun. Dapat alam mo yung nagde-divide between right and wrong. Okay? And do what is right
and avoid what is wrong. No, that's separation. Huwag kang maging katulad ng mundo. Yan yung mga tanong sa atin, ng mga umaten sa atin, Pastor, bakit wala tayong ganito? Yung tungkol sa music, yung tungkol sa worship kind, no, sa kind of worship. Lagi, ang sagot ko lang dyan, yung ating pananambahan, dapat consistent sa ating mensahe. Ang mensahe natin, Diyos. Ang mensahe natin, kabanalan. Alangan naman ang worship natin ay makamundo. Hindi siya consistent kapag kaganon, hindi ba? Okay, so sabi ko nga, yung type of worship, hindi yan basta preference lang, yan po ay doktrina. Yan ay identifying mark ng isang tunay na iglesia ng Diyos. Kaya, inaano talaga natin yan, tinitindigan talaga natin yan. Okay? Alam ko, madaling matempt na dapat may entertainment na tayo rito. Madaling matempt na maglagay na tayo ng drums. Kasi pag may drums ka, puntahan ka talaga ng mga tao. Siyempre, happy yan eh. Di ba? Pagka may mga pailaw ka dyan na iba't ibang kulay, tapos meron pang mga pausok-usok, puntahan ka talaga ng tao. Oh, yes, kasi simbahan pala yun, nakala ko club. Oh, di ba? Puntahan ka talaga ng tao. Tapos yung mga tugtugan mo, lagabugan talaga. So, puntahan ka talaga ng tao. Kaya lang, ang sinasabi ko dyan, dapat yung pananambahan natin consistent sa mensahe natin. Ano ba yung mensahe? Kaligtasan. Eh, bakit ang parang impyerno? Di ba? Ang pananambahan mo parang impyerno. Eh, ang mensahe kaligtasan. Ang mensahe ay langit. Ang mensahe ay Diyos. Bakit ang gawi ng mga tao ay parang pangmundo? Oh, hindi bagay. Kaya ang principle talaga ng Word of God ay separation, kabanalan, sanctification, holiness. Yan ang prinsipyo ng mundo, no, mga kapatid. Kaya sa atin, sa mga members natin, sa mga kabataan natin, huwag tayong magagalit. Minsan may mga bubulong sa atin dyan na ganto ganyan, no? Kasi inaayos natin, no, mga minamahal, no? Inaano natin. Okay? Although hindi natin pinipilit, ipinapaliwanag natin. Siyempre, naunawaan mo kapag medyo bago pa, hindi pa nila masyadong naunawaan. Huwag mo naman sigawan yung bago. Eto ang sabi ng Diyos! Hindi mo ba alam? Oh, kawawa naman. Hindi ba? So, ipapaliwanag mo. Ipapaliwanag mo. No, mga kapatid? Kasi bago pa eh. Okay? Bago pa. Okay? Pero kapag medyo matagal na, kahit paano, nasasabihan na natin. No, kaya yung mga matatagal na, wag rin naman tayo magpa-baby. Kasi dapat kung sinong may nakakaalam ng tama at kumakatawan sa tama, dapat tayo yun. No? Ang masama kasi yan, ang gagayahin pa, yung sumusuway pa, wag yun ang gayahin mo. Ang dami mo namang kukuhaing halimbawa, yung mali pa. Ako, di mo halimbawa, yung gumagawa ng tama at maayos, yun ang gawin nating example sa buhay natin. Pambihira naman, ang dami mong pagpipilian eh. Ang dami namang gwapong matitino dyan, doon ka pa sa eh. Di ba? Tama, nakaka-relate. Separation, no, mga kapatid, separation. I'm telling you, kahit sa mga young people natin, mga minamahal eh. Di ba? Separation, kahit yung pagpili natin na makakasama, dapat kapwa natin, mananampalataya. Importante yun, doktrina ng Diyos yun eh. Bakit kaya itinuro ng Panginoon na yung pipiliin mo na makakasama dapat mananampalataya rin? Kasi gusto kang ingatan ng Diyos eh. No, may layunin ng Panginoon sa iyo eh. Hindi, Pastor, ililigtas ko na lang siya. Liligtas ko na lang yan. Bakit? Mas maigi na yung pangit na unbeliever kaysa, yung gwapo na unbeliever. Kasi pwedeng masave. Pero yung Kristiyano na hindi, ayoko na lang magsalita. But anyway, no, mga minamahal, may dahilan ng Diyos kasi kung bakit ipinapaliwanag sa atin yan eh. May dahilan ng Diyos, separation. Tandaan natin, no, mga minamahal, yung mga bakod ng Diyos, di ba, yung fence, ang disenyo ng fence hindi para ikulong ka. Ang disenyo ng fence para protektahan ka. No, kaya lang, ang nangyayari kasi kapag nakakakita tayo ng bakod, bawal to, bawal yan. Akala natin kinukulong tayo. Hindi. Kaya may bakod para protektahan ka sa panganib sa labas. O kaya may separation. O, kaya wag sasamaan loob natin kapag sinasabi minsan may mga kapatid tayo sa pananampalataya na paaalalahanan tayo. Kapatid, medyo worldly yan na. O, ganun. Yes, rebuke is better than secret love. Bakit? Kasi iniingatan tayo eh. Iniingatan tayo, no, mga kapatid, inaalagaan tayo.
Okay, alangan namang nagpapatuloy tayo sa paggawa ng hindi maganda tapos okay lang. Siyempre, hindi okay yun. No, at the end of the day, kawawa yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda at the end of the day. Kahit yung mga nagpapaalala sa atin na magsimba ka naman, Brad! Sis, magsimba ka naman! Huwag nating kasamaan ng loob yung kasi ano naman mapapala nila kung umaten ka o hindi? Wala naman silang sweldo sa pag-encourage sa'yo, sa pag-invite. Nabuti sana kung may quota ang mga yan na kapag kayo nakasampung invite, meron kayong Oh, wala namang ganon eh. Wala tayong ganon na kapag nakasampung quota yan, mga brad mga sis quota. Wala tayong ganon. Ibig sabihin, nag-i-invite ang mga yan out of their love for you, out of their kindness. No, tapos kagagalitan mo, mga gago, wala nga akong time. Simba na naman. Huwag ganon, hindi ba? Kasi kaya tayo ini-invite. Ibig sabihin nun, mahalaga ka dun sa taong nag-i-invite sa'yo. No? Importante yon. Okay? So, separation. Okay? Ano number na ako? Salvation, scripture, service, separation. Number 5, stewardship. When you say stewardship, pamamahala. Kung ano yung mga bagay na naipagkatiwala ng Diyos sa atin, mamanage natin ng maayos. Oikonomiya. Oikonomiya. No, kung saan natin nakuha yung salitang economy, oikonomiya, stewardship, pamahalaan natin, no, mga kapatid, yung ating time, talent, and treasure, trials, and testimonies. Okay? Pinagkatiwala ng Panginoon, everything belongs to God. And we are just His steward. Tayo ay napagkatiwalaan lamang ng Panginoon. Everything belongs to God. Yung mga anak natin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Okay? Yung church natin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Yung kakayahan natin, ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya kung ikaw magaling umawit, wag mong hayaan na mundo ang makinabang sa ganda ng boses mo. Okay? Kung makikinabang man ng mundo, dapat ang mapakinggan nila yung mensahe ng ebanghelyo ng Diyos. May maawit ka ng para kang isang tupang ligaw. Ang bihira. Kaya hindi ako pwedeng kumawit sa diba? Tupang ligaw. Diba? At least umaawit ka, pero napapakinggan nila gospel. Kung makinabang man ang mundo dyan, ang mapakinggan nila ebanghelyo. Okay? Stewardship yan napagkatiwalaan lang tayo. Yung church natin, this is just naipagkatiwala sa atin ng Panginoon. I'm not the owner of the church. Lagi ko sinasabi yun. I am not your Lord. I am not your master. No? Pag ako kinuha ng Panginoon, o kung mawala man ako, may ibang papalit dito at magpapatuloy ang gawain. Hindi ba? Kasi it's not mine. No? Napagkatiwala lang ng Panginoon sa akin yung church, sa atin. So tayo, lilipas tayo na mga kapatid, lilitaw. No? Lulubog, lilitaw. Ganun tayo Pero ang gawain ng Panginoon mananatili at habang nandito tayo, let us manage it carefully. No? Yung naipagkatiwala sa atin ng Panginoon, stewardship of our time. Lahat naman tayo may 24 hours. Sino rito may 25? Penge. Diba? Lahat tayo may 24 hours. Kalahati dyan, ginugugol natin sa pagtulog. At least 8 hours na tulog. Or 6 hours, pag medyo may edad ka na, 6 hours, 4 hours is okay. Pag medyo may edad ka na. Pag may defense ka, 1 hour. Pag may thesis, 1 hour. No? Pero ibig ko sabihin, na ipagkatiwala lang ng Panginoon, paano mo gagamitin? Hindi ba? Paano natin magagamit? Higit sa lahat, yung araw ng linggo, ilaan natin para sa Panginoon. At kapag nandito tayo ng araw ng linggo, talagang ibigay na natin yung best natin, pakinggan natin yung message, umawit tayo ng malakas, ng nasa puso, talagang magpagamit na tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi from Monday to Saturday, ano na naman ang gagamit sa atin? Mga trabaho na naman. Eskwelahan. Pagka Sunday, ibigay na natin sa Panginoon. Hindi po ba? Stewardship of our talent. Yung ating mga kakayahan, ipagamit natin sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan na nabuburyo lang yung talento mo na walang pinupuntahan, walang kinahihinatnan. Did you know that you can use your talent to share the Word of God? No, kahit hindi ka man nagsasalita, pero sa talento mo, yun nga yung classmate nila Raidel, si Guhit Jed. Si Guhit Jed, di ba? Guhit Jess. Biro mo, classmate nila Brother Raidel sa kanila Brother Peter. Kaya ang ginagawa niya, pag nagda-drawing, sinasamahan na niya ngayon ng gospel. Di ba ang galing nun?
Diba? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang ability. And also our treasure. Yung treasure natin, hindi talaga sa atin yan, galing yan sa Diyos. Na kaya dapat matagpuan tayo na nagtatapat, no, mga kapatid, even in our managing of our resources. You have to make sure na wag mong mahalin ang pera. No? Money is not evil. It is not the root of all evil. It is the love of money. Okay? So wag mong mahalin ang pera. Gamitin mo yung pera at ilagay mo sa tama niyang kalalagyan. Okay? Totoo yun, double pay ngayon, di ba, Brother Dennis? Oo, totoo yun, double pay ngayon. Ang tamang sagot dyan, ano naman? Di ba? Nabuhay nga tayo nang wala tayong McDo at double pay. Anong naman kung mawala sa atin yung McDo at double pay? Ilang taon na tayong buhay na walang McDo at double pay. No? Ngayon pa ba tayo mangangamba Ilang taon na pinoprovide ng Diyos ang ating pangangailangan. Nakaranas lang tayo ng konting ginhawa Ngayon natatakot na tayong mawalan. 'Di ba? Minsan iisipin mo Okay? Minsan kapag nababawasan na yung kita natin, kumikita na lang ako ngayon ng dati kumikita ako 5,000 isang araw, ngayon 1,000 na lang. Biruin mo 'yon. Magpasalamat ka dun sa 1,000. Bakit? Kasi hindi lahat merong ganon. Ako wala ko 1,000, ano lang yun, illustration lang. Baka pastor, sabi mo sa preaching may 1,000 ka pa utang. Wala akong ganon. Okay, stewardship. Okay? Pang-anim, submission. Pang-anim ay submission. Okay, Hebrews chapter 13, verse number 7, remember them which have rule over you. Verse number 17, obey them which have rule over you. Submission. Because every authority ay galing sa ating Panginoon. Every authority. Ngayon, ang ibang authority, hindi makadiyos. No, yung mga congressman natin na sobrang corrupt, lagi ko nabamagin, inis na isa ko sa mga yan Yes, inis na inis ako sa mga yan Pero mga corrupt, no? Pero ang ano rin ng Bible, hindi para mag-revolt tayo sa kanila Talagang ano lang ng Bible, ipag-pray natin. No, hopefully masave. Kundi man, kunin na lang ni Lord. Okay, 'di ba? Di ba? Yun ang inaano natin, hindi tayo nagre-rebelde, hindi tayo nagre-revolt. Kasi naunawaan natin, every authority belongs to God. Every authority. Iglesia lang ni Kristo yun, sila rin naman naglagay sa mga yun. Diba? So tayo na mga kapatid, we understand. Ngayon, kung tayo nagsasubmit sa mga worldly authority, tama? How much more na mag-submit tayo sa mga godly authority ng ating buhay? No, especially our pastor, your husband, and our father. Mga godly ang mga yan mga Kristiyano. Kung nagsasubmit ka sa mayor mo na hindi naman Kristiyano, how much more na mag-submit tayo sa mga mananampalataya na inilagay ng Panginoon bilang otoridad ng ating buhay. No, lalo yung mga nagtatapat. No, yung mga nagtatapat na mga lingkod ng Panginoon, ikaw man ay tatay, ikaw man ay asawang lalaki, o ikaw man ay pastor, mangangaral, officer ng church, hindi po ba? Matagpuan tayo na nagtatapat. Now, lagi ko sinasabi, two-edged sword yan. Two-edged sword. Bakit? Ang sabi ng Bible, obey them, remember them. Pero ang sabi rin dun sa mga dapat i-obey, that you may minister with joy. Not with grief, but with joy. Dapat pag naglilingkod din kami, mga pastor, mga mangangaral, mga tatay, dapat maligaya kami sa ginagawa namin. Bakit? Kasi kapag kami, laging galit, sabi ng Bible, laging masama ang loob, laging ang ipinipreach sa pulpito ay puro negatibo, kawawa naman yung mga member. Kasi kaya nga kayo pumunta rito para magkaroon ng kapahingahan. Diba ang sabi ng Bible? Come unto me, ye are labor and heavy laden, and I will give you rest. Yun ang gusto ng Diyos Kapag pumunta kayo rito, gusto niya meron kang spiritual na kapahingahan. Pero kapag ang napupuntahan mo sa church, puro stress, puro sama ng loob, kawawa naman yung mga tao. Kawawa naman. Hindi po ba? Kaya dito we make sure that our preaching is good, our preaching is encouraging. Kung may rebuke, ayon sa salita ng Diyos. Hindi natin pinipreach yung sarili nating perspective, yung sarili nating agenda. What we are preaching is the very word of God. Kasi nandoon ang tunay na kapahingahan. Submission, kapatid. Pangako ko naman sa inyo, wala naman ako iuutos na ako mismo hindi ko ginagawa. Pansin nyo ng mga minamahal. Si pastor naghuhugas ng plato. Minsan sinasabi, pastor kami na dyan. Hindi, okay lang.
'Diba? Kasi hindi naman ako boss ng church eh. Hindi ako Lord sa church na ito. I'm your fellow servant. No? Kung saan kayo kumakain, doon ako kumakain. 'Di ba? Mas marami lang yung share ko. Bakit? Hindi lang sa double honor, double din yung pay ko dahil nagpaabot pa ako ng isa pang 100. Joke lang. Okay? So submission, no, mga kapatid. Submission. And tayo na-appreciate natin yung double honor ng church. Na-appreciate natin yun ng mga minamahal. Sabi ko nga, sino naman ako? We are just a humble servant of God, pero the church is treating us well, my family, my children, my wife, 'di ba? So, thankful tayo doon, no, mga minamahal. Submission is very important. Remember, Joshua will not become a good leader. Hindi siya magiging good leader si Joshua kung in the first place hindi siya naging good follower. No, Joshua was a good assistant to Moses, really, very good assistant, a soldier of God. Kaya he is in the field while Moses is in the mount. Grabe. Pero nung namatay si Moses, si Joshua na yung pumalit. Joshua is a good leader because he is a good follower. Yun ang principle doon. And lastly, number 7, soul winning. Number 7, soul winning. 7 steps. Kaya huli man ito, no, mga kapatid, pero isa rin ito sa pinakamahalaga. Soul winning. Let us share the message of God's salvation to others, especially to those who are not yet sure of their salvation. Okay, kahapon nag-share tayo sa mga young people. Ang dami palang estudyante dyan, no, sa sports complex. Pati si Brother Yuan, napapasabak na rin sa soul winning eh. Pambira. Pati si Brother Carlos. Sabi ko nakaraan, si Brother Carlos, nung kasama namin, nung hindi na natin kasama, Brad. Bakit ganon? Nung hindi na namin kasama, wala nang, kami ba hindi nyo siya sharean? Pero nung kasama namin si Brother Carlos, sabi sa amin, kami ba, hindi nyo kami shesheran? Bihira. Pero kapag kami lang, tinatagbuhan kami. Busy kami, may gagawin kami. Okay. Unfair ang buhay eh. Pero it's not a matter of unfair. What matter is your response. Yan. So, share the word of God, soul winning, salvation. Yun ang pinaka-importante. Bakit tayo nandirito? Hindi ka naligtas para tumambay, no? Para lang maging masaya. Hindi eh. Niligtas tayo ng Panginoon para yung kaligtasan natin, ibahagi natin sa iba. No, para kang pulubi na nakahanap kung nasaan ang tinapay. Pulubi ka, yes. Pero alam natin kung nasaan yung tinapay eh. Itinuturo natin sa kapwa nating pulubi. Ganon tayo. We are Christian. We are not better than them. Lagi natin tatandaan yon. We are not better than the other. We are also sinners. No, we are also sinners. But the thing is, nakahanap tayo ng biyaya ng Panginoon. We're not better than them. We are not better than them. Some of them mas mabuting tao kaysa sa atin. Kung pag-uusapan ng kabutihan, yung kabutihan. Some of them, sabi ko nga, yung sa mga fun run na yan, beri mo, tumakbo ka na, ikaw pa magbabayad. O bakit? Para saan yung binayad mo? Para sa mga charity. Kasi merong run for a cause. Hindi ba? O, kung tutusin, mas mabuti pa sila kaysa sa atin. Hindi po ba? So we are not really better than them. Kaya lang, nakita kasi natin yung biyaya ng Panginoon, yung simpleng paraan ng kaligtasan na matatagpuan kay Kristo. Kahit ako ay mapastor, but I am not better than you. No? Siguro sa ibang aspect ng buhay, pero I know some of you also better than me sa ibang aspect din ng buhay. Ganun naman talaga eh. No, I am not superior sa pagdating sa nature bilang isang tao. Everybody is just a sinner in the sight of God. No, pero kahit sinner tayo, natagpuan natin yung biyaya ng Diyos na may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ibinabahagi natin sa anumang kaparaanan na pwede. Sa pagsasalita, sa pag-i-invite sa church, sa pagbibigay, no, kaya sa pag-post sa social media, ginagamit natin by all means. By all means. No, we are not all the same eh. Hindi naman tayo pare-pareho. Iba-iba tayo, pero pare-pareho tayo ng goal. And that is to make Christ known. Hanggang saan? To the whole world. No, sa buong sanlibutan, sa kinabuhi. Okay? Kinabuhi. Buhay. Okay? Yun. So, ano daw yung ating 7 step for Christian maturity? Salvation. Ano daw? Scripture. Ano daw? Service. Separation. Stewardship. Submission and soul winning. Yan, 7 steps for Christian maturity. Sa mga members natin sa Southville, alam nyo to, the 7 pillars of the Christian heart.
no, sa atin. Sa Bethany, the 7 strands of biblical education. Okay, gusto ko na nga gawing 8 to eh. 8, ano yan? Stability. Gusto ko nang gawing 9 eh, supplication. Nadagdagan din, no? Stability kasi whatever happens, nandiyan ka pa rin. Stability. Supplication, prayer. O, ilan na? 9 na. O. Gawin na nating 9, no? Super 9. Okay. But anyway, that is our message. I hope naging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Okay? And syempre, sa mga men natin, thank you so much for always supporting the ministry. Blessing lang kasi last Sunday, hindi ako nakapag-preach dahil meron tayong preacher last Sunday. Kaya rin pala bumawi ako ngayon kasi hindi ako nakapag-preach last Sunday. Okay, so ngayon naman 2 beses. Okay, so pakisama po sa prayer. Next sem sa Bethany, sama nyo sa prayer, 3 yung subject na hahawakan ko, 2 sa umaga, 1 sa gabi. Okay, so bukod pa yun sa mga subject natin sa Bible School dito naman sa Christ. So magagamit talaga ng gusto yung boses. Bukod pa dun sa mga values class natin sa Pedro Diaz. Tapos kanina kausap ko si Brother Jan, maaaring magkaroon din tayo ng values class sa San Roque. So magagamit talaga yung boses. So pag-pray natin yung ating throat, no, yung lalamunan ng pastor. Kaya mapapansin nyo, hindi na ako nasigaw para tumagal yung buhay ng aking lalamunan kasi ginagamit pa tayo ng Panginoon. Okay? And syempre, sa mga preachers natin, I would like to thank you, I would like to appreciate you. Alam nyo, kung marami lang akong pera, nilabas ko na kayo. No? Kung marami lang akong pera, pwede ko kayo ilabas sa labas. Ayoko naman kasi na lalabas tayo na bibigyan ko kayo ng reward tapos yung reward galing din sa inyo. Di ba? Mag-aambagan tayo. Pangit naman yung ganon. Pero kung ako lang maraming pera, gusto ko talagang i-appreciate yung mga preachers natin. Dahil tinutulungan nila si pastor sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And that is appreciated, di ba? At mga preacher natin, these are good quality preachers. Quality yan, no, mga kapatid. Pag pinapanood ko yung mga video niyan sa live, quality yung mga preachers natin, even their preaching, nakaka-amaze. Ang salita ng Diyos sa bibig ng asno. Biruin mo yon, blessing, di ba? Okay, ano ba yung sayo, Del? Ano ba yung sayo? Ano daw? Yun yung written for our learnings. Yan, di ba? So, yun lang. Thank you so much po for the message. I hope naging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat tayo mukha, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe naming napakinggan sa umaga po na ito. Purihin po kayo, Diyos, na pakabuti po ninyo sa aming pong buhay. Salamat po sa 7 Step for Christian Maturity. Nawa po, Panginoon, ma-checklist namin ang lahat ng ito at magtuloy-tuloy yung aming paglago sa aming pananampalataya. Purihin ka po, Panginoon. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Hello. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ronald, sa mensahe. Ito po ay pagpapala po sa bawat isa, no, na paalalahanan. Ngayon po tayo para sa ating closing song. Tawagin ko po si Brother Elmer. Awitin po natin ang At the Cross. At the Cross. At the Cross. Please stand. Tayo po yung sa ating Panginoon. At tayo handa ang ating mga puso para tayo umuwi na. First, let's now read and sing. Alas, indeed my Savior bled, indeed my sovereign died. Would He devote that sacred head for as our Messiah? At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It's with there by faith I received my sight, and now I am happy. All that is comes now. It is for crimes that I had grown upon the tree. I'm missing pity, grace, and love beyond this grief. At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, amen, of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the
the little stars now. Will might the sun and darkness hide, and shall His glory send. Amen. When Christ the mighty Maker died for man that great soul, sit at the cross, at the cross. Run first to the light, and the burden on my heart all the way. By faith I received my sight, and now I am happy. All the dealer stands now. That's my blushing face, while His the cross appears. Dissolve my heart and thankfulness, and melt my eyes to thirst. At the cross, where I first saw the light, and the burden on my heart, all the weaver. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Thank you po, Brother Elmer. Tawagin po natin si Tatay Nonoy for our closing prayer po.